kasabay ng pagyakap ko sa bangkay ng aking kinilalang ama at pagsabit ko ng medalya sa leeg niya. As I watched my father inside the coffin, he was peaceful, as if he was just sleeping. The excruciating pain and grief I felt were too much. I could kill anyone if I could. This is my dad's first night. If I had a choice, I wouldn't want to bury him. Kara, panabay na tawag sa akin ng aking mga pinsan. It was Clyde and Clint. Lumingon ako sa kanila. Sinugod ko sila ng yakap. I know you're a fighter, Kara. You can overcome this. We are here for you, Clyde said. Kumalas ako sa yakap. Thank you. Malungkot kung saan. You're a Villafuerte and Ledesma, Kara. You're a survivor. A firm statement from Clint. Tumango ako, umiti ng bahagya sa kanya. They're older than me. Kakayanin ko ang lahat ng ito. Dinala ko sila sa harapan ng kabaong ni Dad. Matagal din nilang pinagmasdan ng aking ama. Makalipas ang irang oras na pagsama sa akin, nagpaalam na ang dalawa kong pinsan dahil may pasok si Clyde. He is studying medicine. Saglit lang siya para makiramay. Clint runs their security agency. Their father, Tito Karsler, was on a business trip. Pero nangakong hindi pinapabayaan ang investigasyon sa kaso ni Dad. Anak, kumain ka muna. Hindi ka pa kumakain simula kaninang umaga. Walang laman ng tiyan mo. Baka ikaw naman ang magkakasakit niyan. Alam mong ayaw ng daddy mo yan. Pangunsan siya ni Yaya. Ngumiti ako sa kanya ng tipid. You know how to make me eat? You always choose the right words. Napailing kong saad. Ngumiti siya ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Pinisil niya ang aking kamay at inakay sa pantry ng chapel. It was not far from the mansion. Gusto kong sa mansyon na sana siya ibuburol pero matigas ang pagtanggi ni Elizabeth. Speaking of her, kita kong bumaba ito ng sasakyan kasama ang batang-bata niya na bodyguard o kalaguyo. Hell, I care. Agad akong tumayo at hinarang siya. Elizabeth, naligaw ka? Sinamaan ko ng tingin ng lalaking nasa tabi niya. Oh, darling, calm down. Huwag kang gumawa ng eksena, hindi bagay sa'yo. Pang-uyam niyang sagot. Elizabeth, tinubuan ka ba ng hiya bigla? Panibago naman. Meron ka pa pala nun? Why? Insultong belt ako sa kanya. Nilampasan niya lang ako nang hindi sinagot ang mga insultong binato ko sa kanya. Anak, tama na. Pagpipigil ni Yaya sa akin. Nakahawak siya sa braso ko. Tumango ako, tanda ng pagsuko. There is always the right time and place for my mother and I to fight. Irespeto ko ang burol ni Dad. Nakatayo ako malapit sa pintuan habang nakatingin sa kaplastikan ng aking ina na nakatunghay sa kabaong ni Dad. Nakikiramay kami iha. It was Tita Minerva and Christian beside her. Napalingon ako sa kanila. Puno ng simpatiya ang kanilang mga mata. Nang nagtama ang aming mga mata ni Christian, nalulungkot din ito. My condolences, Kara. Pakikiramay niyang saad. Thank you, Christian. Lumakad si Tita Minerva at tumayo sa gilid ni Mom. Kita kong nagyakapan ng dalawa. Napataas ang kilay ko nang tila nagpupungas ito ng mata. Natatawa na lang ako sa kaartehan ni Elizabeth. I know this might be difficult for you, Kara. I am here, you know that. Simpatyang saad ni Christian. Salamat. Sagot ko sa kanya. Hindi na ako umimik. Kara! Tawag ng baritonong boses sa likuran ko. Sabay kaming napalingon ni Christian. Leander is holding a crown flower. Dumiretso si Leander at inilagay niya ang dalang bulaklak sa tabi ng kabaong ni Dad. Habang papalapit siya sa pwesto ko, parang kinakalumpag ang tibok ng aking puso. Nagtama ang aming mga mata pero agad din akong umiwas. Tumabi siya sa kaliwang bahagi ko. My deepest sympathy, Kara. Mahinang bulong nito. Hindi ko magawang lumingon dahil sa pagwawala ng aking puso. Tumango na lang ako, tanda ng pagpapasalamat sa kanya. Tahimik kaming tatlo. Nakatutok ang aking mga mata kina Tita Minerva at Elizabeth na unti-unting lumalakas ang iyak. I chuckled and raised my right eyebrow. Ang arte? Bagay maging artista. Kumawalang komento sa bibig ko. She was hurt. Nawalan siya ng asawa. Saad ni Christian, whatever. Mahilig magpapansin?
Mahinang sagot ko pero puno yun ng pagkasuklam. Ilang sandali pa nagpaalam na sina Tita Minerva. Pulang-pula ang mata ng aking ina. I smirk at her and clap my hands. Bravo! The Best Actress Award goes to... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang pinigilan ako ni Leander. Kara, please, not here, not in your dad's wake. Nakikiusap niyang saad. Makalipas ng 3 araw, gustuhin ko man at sa hindi, kailangan kong ihatid sa huling hantungan si Dad. Parang pinipiga ang puso ko. I don't know how to move forward without him. He showers me with everything. Now, one day, I woke up without him by my side. No tears came out from my eyes. I was silent, looking at his coffin slowly rolling down. I looked at my mom, crying loudly. Gusto ko siyang bulyawan at sabihan na itigil ang kaimpokritahan niya pero nagpigil lang ako. Pinisil ni Yaya ang aking kamay. Tila nababasa ang nasa isip ko. I threw a white roses on my dad's grave. My dad, I know you're still around. Please guide me, especially on how to get justice for you. Unti-unting nagpaalam ang nakiramay at naghatid kay Dad sa kanyang huling hantungan. My mom left without even looking at me. Nang tuluyang umalis ang aming mga kakilala, napaluhod ako sa puntod ni Dad. Tumingala ako sa madilim na kalangitan, kasabay ng pagpatak ng ulan, ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Kara Ledesma will get my justice in any way I can. Malakas kong sigaw. Niyakap ako ng mainit na bisig. His scent was very familiar to me. Kara, let's go. Baka magkasakit ka. Puno ng pag-aalala sa boses ni Leander. Niyakap niya ako mula sa likuran. You can count on me to be here for you, Kara. I won't leave you. Umiiling-iling ako. Hindi ako naniniwala sa pangako niya, pero ayokong umasa. That's what my dad told me. His promise to me is that he will never leave me and that he will never let me down. Look, what has happened now? I am all alone. Basang-basa kami ni Leander kahit may payong kaming dalawa. Inakay niya ako patayo papunta sa kotse kung saan naghihintay si Mang Damian. I urged Yaya to go home even if it is against her will. Nang makasakay na ako, I met Leander's eyes. Pity was visible in them. I hated it. I don't need anyone's pity. Pagdating ko ng mansyon, agad akong umakyat sa aking kwarto. I saw my mom sitting pretty on the sofa reading a magazine like she had never lost her husband. Gusto ko siyang sugurin, ngunit wala akong lakas para gawin yon. Pumasok ako sa banyo para maligo. Nang matapos ako, pinatuyo ko ang aking buhok. Sumampa ako sa kama dahil sa puyat at pagod, agad ako nakatulog. Nagising ako mag-aalas 8 na ng gabi. Nakaramdam ako ng gutom. Bumaba ako sa kusina. Ngunit, naulinagan ko na tila nagtatalo si Yaya at Mommy. What are you still doing here, Elizabeth? Ganyan na ba kakapal ang mukha mo? Malakas ang boses kong pangiinsulto sa kanya. Akma niya akong susugurin ang pinigilan siya ni Yaya. No, Yaya. Let her hurt me. Total, yan lang din naman ang kaya niyang gawin. Manakit ng anak at maging dakilang kabit. Iwinaksi ni Mami ang kamay ni Yaya. But I took the bread knife. Numang ko yun sa kanya. Go ahead! Hurt me again? This will bleed deeply. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Magsama-sama kayong dalawa. Mga wala kayong kwenta. Nagmarcha ito palabas ng komedor. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga nang tuluyang umalis si Mami. Sinugod ako ng yakap ni Yaya. Anak, wag mo nang gawin ulit yan. Nakikiusap ang boses niya. Hindi ako tumango o sumagot man lang. Hinila ko ni Yaya pa upo. Hinainan ako ng makakain. Kahit wala akong gana, pinilit kong kumain. I stared at Dad's chair several times. Parang nakaupo pa rin siya doon at nakangiti sa akin. Hindi ko na naman napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Kinabukasan, hindi ako pumasok. I know that my dad will be upset, but I am grieving. Hindi rin ako lumabas ng aking silid. I sat down on my terrace, observing the pine tree, ornamental plants, roses, and other plants that bloom. Dinig ko ang mahinang katok sa pintuan pero hindi ako kumilos o nag-abalang tingnan yon. Anak,
Andyan ang ninong Lionel mo. Imporma ni Yaya sa akin. Nilungon ko siya at bahagyang ngumiti. Susunod na po ako, ya. Magalang kong sagot. Muli kong ibinalik ang aking mga mata sa hardin. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ako at pinuno ng sariwang hangin ang aking baga. Lumabas ako ng aking silid. Tumigil muna ako sandali sa tapat ng opisina ni Daddy. It makes me feel depressed every time I glance at this corner of the house. Pagpasok ko sa opisina ni Dad, nasa lang table na ang aking ina. Wow! Hindi masyadong excited? Ngumisi ito sa akin. She's too confident about her shares in my dad's will. Umupo ako katabi ng ninong sa kabisera, katapat ng aking ina. I raised my eyebrow and smirked at her. Her face changed. Are you really that confident, Mother? No, this is not true, Lionel. Romulo wouldn't do that. Hindi niya anak si Kara tapos kanya ipapamana lahat. This is not gonna happen, Lionel. I will bring this to court. Punong-puno ng galit ang litanya ng aking ina. I told you, Elizabeth. Nakangisi kong sagot. You know what I think? Tanong ko sa kanya. Binuguhan lang ako ng matalim na tingin. I am not interested in what you think, Kara. Buwelta niya. Oh, I am sure you will, Elizabeth. First, you pack your things and get the hell out of my house or I will burn it in front of you. Your choice. Sinabayan ko ng malakas na halakhak. Akma niya akong susugurin. Agad pumasok ang dalawang guard na nagbantay kay Dad. I hired them. They're my cousins, Clint agents. Not so fast, Mother. Patuyang saad ko. Walang hiya ka, Kara. Magbabayad ka. Ani nito. Lionel, tell me you're joking, right? This is not happening. Dadalhin ko ito sa korte, Lionel. You manipulated Romulus' will. Pagbibintang ng aking ina. I am sorry, Elizabeth, but the court has sealed Romulus' will. Malungkot na sagot ni Ninong. So, Elizabeth, you can't kill me too. You know that, don't you? Because if you do, all my properties will be donated to charity. So be careful if you want me to, Dad. Sisiguraduhin kang magdidaldal ka ng asin. Agad akong tumayo at iniwan sila. Before I could reach the door, I turned around. She's not welcome here anymore. Drag her out before sundown. And no one will let her in. Is that understood? Matigas kong bilin sa gwardya ko. Tumango sila. Kara! Kara! Tawag sa akin ni Mami pero hindi ko siya tinapunan ng tingin. Every time I look at her, I feel as if I'm about to throw up. Dumiretso ako sa kusina para hanapin si Yaya nang hindi ko siya makita. Yaya? Yaya! Yaya? Si Mang Damian ang pumasok sa kusina. Malungkot ang mukha niyang sumalubong sa akin. Mang Damian, nasaan si Yaya Siding? Binundol ako ng takot. She never leaves the house without telling me. Kani-kanina lang nang tinawagan niya ako. Pinalaya siya ng mami mo, Ma'am Kara. Malungkot na tugon ni Mang Damian. What? When? How? Akmang sasagot si Mang Damian ang pinigilan ko. Agad akong tumalikod. Elizabeth! Elizabeth! Nagpupuyos ang dibdib ko sa galit. Gumising lumabas siya sa opisina ni Dad. Agad ko siyang kinaladkad. Who gave you a fucking right to dispel Yaya from this house? Sa taas ng heels niya, nagpagewang-gewang si Elizabeth sa sahig. Get off me, bitch! I am taller than her. Kaya kahit ilang inches pa ang sosuotin niya, mas matangkad pa rin ako sa kanya. Marahas ko siyang binitawan. Sumadsad ang mukha niya sa sahig. Kalad ka rin niyo ang babaeng palabas ng pamamahay ko. Ayoko makita ni anino niya sa bahay na to kahit kailan. Get the fuck out!